Yan, magandang umaga po sa bawat isa po. Pwede po ba palakpakan pa po natin ang ating pong Panginoon? Kamusta po ba ang bawat isa? Maayos po ba yung ating pong bagong taon? Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon, unang-una sa lahat, sa panibagong taon po na pinagkaloob sa atin, sa bawat isa po sa atin, especially po sa family po namin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil last year, masasabi ko po na marami pong hamon, marami pong problema na dumating. At siguro kung makikita nyo po sa amin, mapapansin nyo po ba na kumbaga nakukulangan po sa pera o mararamdaman nyo po ba na kumbaga parang naghihirap sa pera, di ba? Hindi naman po. Pero sa totoo lang po, marami pong pagsubok na dumadating po sa family po namin. Pero nagpapasalamat po ako dahil kung hindi po dahil sa Panginoon, hindi po namin malalampasan yun. At sabi ko nga po every ano po kasi bago po matapos ang taon, before po is nag-out of town po talaga. Pero nitong mga nakaraan dahil medyo nagtitipid-tipid, kumbaga nasa bahay lang po muna kami. Pero kumbaga masasabi ko na ito yung isa sa mga taon na naramdaman ko po na nandun yung Panginoon. Hindi dahil marami kaming pera, hindi dahil marami po kaming handa, hindi dahil sa mga material na bagay na meron kami. Masasabi ko po na nandun yung Panginoon dahil po meron pong kapayapaan. Amen. Kasi pwede naman po na pagpalain, pwedeng sabihin na harapin natin yung panibagong taon, sino bang ayaw dito na pagpalain na maraming pera, di ba lahat naman po tayo gusto natin yun. Pero masasabi po natin na kahit meron tayong mga bagay na yan, hindi ibig sabihin yan na yung kasiyahan, kakontentuhan at kapayapaan pwede po nating maranasan. At ako po yung nagpapasalamat dahil sa family po namin na hindi po perpekto. Marami pa rin pong pagkakataon na yung pamilya po namin nagkakamali, yung family po namin masasabi namin na hindi karapat-dapat para mamuno sa bawat isa sa atin. Pero nandun pa rin po yung habag at biyaya ng Panginoon at yung grasya niya na nandun pa rin na sa kabila ng kakulangan namin, pinagpapala pa rin po kami. Naniniwala po ako na ganun po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa na masasabi natin na lahat tayo dito, hindi naman din talaga matapat. Masasabi ko na lahat nandito, hindi lahat nakakasunod sa Panginoon. Pero po doon natin makikita na mahal po tayo ng Diyos. Na sa kabila po ng atin pong mga karumihan, nandyan pa rin po siya. Kaya, ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. And isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil last year po, yun nga po, nag-start po akong mag-aral ulit, mag-enroll. And before po ako mag-enroll, dahil nga po nun medyo kailangan mag-budget, and nagkaroon din po ako ng opportunity na, yun nga, sabi nila Papa na kung gusto ko mag-abroad. And for me, sabi ko, i-grab ko na din yung opportunity na yun kasi that time, medyo gipit din talaga, sabi ko, instead na maging burden pa kila Papa, kung makakapag-abroad ako, at least pwedeng magkapera, makatulong din sa mga gastusin. And that time, sumabay naman na ang nasa isip ko na po nun talaga is mag-enroll. And wala po sa isip ko na, yun nga, biglang sinabi lang ni Papa na kung gusto ko mag-abroad. And nagkakataon po nun na that time nung nag-enroll ako, nagkakaroon po ng problema sa process. Kamukha rin po ng testimony po ni Pastor JM na hindi niya rin po alam na makakapag-enroll siya. Ako din po, nung time po na enrollan po nun, ang dami pong delay, yung mga inaantay ko ng mga email, yung mga confirmation, medyo natatagalan. Ilang araw na lang mag-enrollan na. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo na mag-aral ako, kayo yung gumawa ng kaparaanan. Kung hindi naman yun nga sabi ko, ang choice ko is mag-abroad na lang na kung ano yung opportunity sa ibang bansa, i-grab ko na para hindi naman masayang din yung oras ko. And that time, sabi ko rin kay Lord na, kasi yung status ko po dun sa eskwelahan ko, kahit po maka-enroll ako, meron pong parang condition, parang may grade ka na kailangan hindi lang siya mapase. Kumbaga, merong limit yung grade kapag bumaba ka dun. Masasayang yung tuition fee ko, kumbaga mababagsak na ako, hindi na ako makakapag-enroll. So kung mag-enroll ako doon tapos babagsak, di ba sayang naman po yung pera. Kaya sabi ko nun, kung pag-enrollin mo talaga ako dito, Lord, huwag mo lang hayaan na makapag-enroll ako. Sasamahan mo ako at
hindi ako babagsak. And fast forward po, maraming pagkakataon na sorry. Nagda-doubt din ako syempre. Takot din po ako. Ayun po yung isa sa weakness ko na takot po ako magkamali. Syempre, hindi rin naman po biro yung pera. Ayoko rin na masayang yung pera. Kaya nga rin sabi ko kay Papa kapag sinasabi niya na nag-aaral na si Joshua, dito nag-aaral. Sabi ko, parang ayokong ikwento kasi what if mag-fail? What if hindi maging successful? Pero, papasalamat po ako sa Panginoon dahil yan po, nakapasa po ako. Sorry po. Dapat po masaya po tayo ngayon. Pero naniniwala po ako na pinasa po ako ng Panginoon dito dahil hindi po ako matalino, hindi dahil magaling ako. Naniniwala ako na pinasa po ako ng Panginoon sa pag-aaral ko dahil isa po ito sa magagamit kong instrumento sa ministry po natin sa ating pong church. Dahil naniniwala po ako na sa bawat isa yun nga po yung pinag-aaral ko po is masteral po about psychology. And hindi ko naman sinasabi na bawat isa sa atin, may toyo dito, may mga baliw. Meron po ba dito? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung parang may mga sira po ang ulo. Pero naniniwala po ako na sa bawat isa po sa atin, meron pong kanya-kanyang issue na pinagdadaanan sa pamilya, mga problema na minsan kailangan nating solusyonan. And for me, kung ito po yung way ng Panginoon para po mas ma-address natin at para po mas magkatulungan po tayo, naniniwala po ako na hindi lang ako papasa ng Panginoon sa gantong turn, naniniwala po ako na makakagraduate po ako dahil po sa Kanya at biyaya. Kaya yun po nagpapasalamat po sa Kanya. Pagpalain po ang Panginoon. Amen. Yan, amen. Salamat bro Joshua. Ngayon, tinatawagan ko naman po si Sister Belle. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Yun po, yung mga nagdaang na 2023. Sobrang maraming pagsubok na dumaan. Pero salamat po sa Panginoon kasi nalagpasan po namin yun na magkakasama kaming pamilya. And yun po, nakakatuwa nga po na nung nagdiwang kami nung Christmas, yun po, nandun po kami sa site ko, yun, salamat po kasi na-enjoy din po namin yung banding, kahit nasa bahay lang din po kami, kahit po nung New Year. Nung New Year naman po, nakalapastor kami. Sobrang sobrang masaya din po yung puso namin na nakapag-celebrate po kami kasama yung mga pamilya namin. Sabi ko nga kay Pastor, habang meron tayong mga magulang, hindi tayo makakapag-celebrate lang sa atin. Mas maganda na ma-celebrate natin kasama sila. Or kung kami man po yung maggagawa ng or mag-host sa kanila ay isang malaking pagpapala po or blessing pa mula sa Panginoon na hinihintay din po namin na maganap sa buhay namin. And yun po, sobrang salamat po sa Lord kasi bago po matapos itong taon, pinatunayan po talaga ni Lord na wala pong ibang ikaw makakasama, wala kang ibang kumbaga magmamahal sa'yo, kundi pamilya mo lang, pamilya at pamilya. Kaya yun, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord. And speaking po ng pamilya, and natutuwa po ako, or nagagalak po ako na i-share sa inyo na yun po, madadagdagan po yung family namin. And thank you po sa Panginoon kasi biniyayaan niya po kami, wala na magkaroon ng pangalawang anak. Though, sambuan pa lang po, pero sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessing na binigay ko. Though, nung una po, medyo natatakot kami, kinakabahan, kasi nga, nahirapan po akong magbuntis, di ba po, nung una. Sabi ko, baka hindi na ako bigyan ni Lord. Pero salamat sa Lord kasi, kumbaga, siya talaga yung nakakaalam. Siya yung kung kailan niya ibibigay or yan. And salamat sa Lord kasi binigay niya po ng hindi kami nag-e-expect
Though, tuwing dinadatan ako, kasi nitong mga, nung nakaraang mga ilang buwan, hindi na kami gumagamit ng protection ni Pastor. So parang syempre, nag-expect po ako na, nangyayari po, regular po ako, so monthly nagkakaroon ako ng dalaw. Pero yung salamat sa Lord, kasi itong, sabi ko nga, magpapasko, hindi lang talaga ako binilhan ni Pastor ng pregnancy test, pero may kutob na ako na talaga na buntis ako. Pero yung salamat sa Lord, kaninang umaga po, nag-pregnancy test ako. And tonto ako kasi nagdalawang guhit agad siya. Hindi katulad nung... At malinaw po, malinaw na malinaw. Sabi ko nga kay Pastor, ayoko munang isabihin na yung pregnancy test lang, gusto ko may din ang doktor. Pero nung makita ko yung pregnancy test ko na sobrang malinaw, sabi ko, unang naibulalas ko po talaga, salamat Lord. Salamat. Talagang walang hanggan yung pasasalamat ko po. Salamat talaga sa lahat. Baby girl yan. Baby boy ka na, baby girl yan. Baby boy daw po.